Sorry pero si Binay, hindi nga niya maayos yung Makati. Hindi, walang biro ho. Yung mga traffic enforcer dyan, number 1 yan sa nangungutang eh. Sa Makati, walang biro ho. Nabulok nga kayo dyan sa Makati, dinaig kayo ng BGC, tapos tatakbo ka sa bagay. Hindi, eto na lang eh. Sample ko na lang sa inyo to. Hindi nga sila magkasundo yung magkakapatid eh. 'Di ba? Sa Makati ngayon maglalaban yung asawa nito at saka yung senator ngayon, 'di ba? So, talagang hindi sila magkasundo-sundo diyan. Eh syempre, kailangan merong Binay na senador kaya siya tumakbo. Hindi naman talaga para sa bayan ng pagtakbo nito ni Abby Binay. Halatang halata gusto lang nito ng power para talaga nga namang, alam mo yun, wala lang. Kasi Binay ako ano pang gagawin kong trabaho kung hindi tumakbong pa senador? Di ba? Oh. Senado ni Makati City Mayor Abby Binay at DILG Secretary Benher Abad. Ako, ito na, ang bida-bida. Ito na ang bida-bida. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Di ba? Etong ewan ko, pag kayo mga kababayan, iboboto nyo ito. Naku po, maawa kayo sa bayan natin. Dadaanin lang tayo nito sa puro drama. Hindi, kaya nga ho ito, tingnan nyo yung pag-handle niya ng mga issue. Puro drama, from Tebes to Bantag, to Pastor Kibuloy, to Alice Guo. Puro pag-showbiz. Ito ang ang epitome of Jollibee. Epitome po ito ng yung tinatawag na politics na panglabas lang. Alam mo yon? Yung panglabas lang, ibig sabihin, yung ano ba magandang itsura sa labas ng isang sekretary. Gagawin ko. Magtatapang-tapangan yan, magdadrama-drama ng salita niya, tapos may magic iyak-iyak pa, alam mo yun? Tapos biglang, hindi kasi kita nyo, ang bilis ng transformation niya. Galit na galit siya kay Alice Guo. Mananagot ka sa batas. Mananagot ka sa hustisya ng Pilipinas. Nung nakita, Ikaw talaga. Ikaw talaga? Diba? Ika nga, walang lalim. Ito ang tinatawag na politikong walang kalalim-lalim sa buhay. Wala. Ang meron lang ito, yung optics, yung magandang itsura, yung magandang, alam mo yung imahe. Wala akong pakialam whether may magawa akong tama o hindi tama. Basta importante sa akin, pogi ako sa TV. Pogi ako sa camera. Ganyan si Abalos. Yan totoo, walang biro. Kaya ako kayo, boboto nyo to. Maawa kayo sa bayan natin. Etong sinasabi kong Mar Rojas II ito, si Abalos. Kaya nga tinan mo, pareho pa sila ng DILG din. Mar Rojas to Mar Rojas ang galawan nito. Sa Mandaluyong nga, wala nga to Oh. Di naman gumanda ang Mandaluyong sa pamilya nito Di ba? Oh. Kasama rin sa senatorial lineup ang mga re-electionist na sina Senador Pia Cayetano. Eto, hindi ko rin maintindihan kung bakit napunta dito. Pero ako, in terms of mga laws na napasa, laws na mga na-sponsor, mga nagawa sa Senado, saludo ako dito kay Madam Pia. No question about it. Si Madam Pia talaga namang maganda ang nagawa. Ito honestly, napakadaming magandang ginawa niyan sa Senado. Hindi ko lang maintindihan why did she join the Marcos slate. Okay? Kasi parang alayo Alam ko, although kasi independent kasi sila Pag nakita ko na nag-usap itong si Ma'am Pia tsaka si Senator Alan, independent sila. Magkaiba pa kasi sila minsan ng pananaw. Magkaiba sila ng stand. Kaya although, alam mo yun, may respeto sa isa't isa. Pero pagdating sa trabaho, maaasahan ito. Ito isa sa pinaka workaholic na senador. So trabaho-wise, I don't have problems. Policy-wise,
mga prinsipyo na tinatayuan, wala akong problema. Saludo ko sa mga prinsipyo na tinatayuan ni ma'am. Pero yun lang, hindi ko lang alam bakit siya sumali dito sa ano na to, Senate slate. Lito Lapid, Ay, si Lito Lapid nandiyan pa pala. Naano lang siya, no? Tuwing election lumalabas, no? Si Bong Revilla, naturalmente, expected na yan. Expected na yan kasi siya ang, I think siya ang vice chairman, o tama ba? Vice chairman o chairman ng Lakas, which is yung partido ni Romualdez. Naturalmente, talagang tatakbo yan sa ilalim ni Marcos. Villa, Francis Tolentino. Yan, si Francis Tolentino. Yan ang hindi ko talaga iboboto. Sorry yan, napakabalimbing eh. Diba? Yan ang sample na pagkatapos ginamit si Pangulong Duterte. Kung hindi naman mananalo yan, kung hindi kay Pangulong Duterte nun eh. Hindi mananalo senador yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. Tapos ngayon nagkagipitan, iniwan niya ang mga Duterte. Yan ang example ng balimbing. Yan ang example na talagang para sa akin sinasalihan kung sino yung malakas. Nung nakita ko nga yung track record nito, ganito po yan talaga. Mahilig po yan sumali doon kung saan malakas. Pag hindi malakas din niya sinasalihan. Ibig sabihin, wala lang. Talagang paro-paro, di ba? Alam mo yung paro-paro? Kung saan mabulaklak doon siya pumupunta. Meron din yan sa Japan, mga paro-paro. Tawag nila kasi sa mga Hapon na babaero, paro-paro eh. Di ba? Mali. Paro-paro yan si Tolentino. At ang kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos. Lahat sila galing sa 5 political party na lumagda ng manifesto. Sabihin ko na ba? Yung pinakamatindi? Ano yon? I told you so, di ba? Gago! Bakit I told you so? Bakit kanyo I told you so? Simpleng-simple lang mga kababayan. Kunwari, siya pa ay malapit sa mga Duterte. Kunwari, kaibigan pa siya ni BP Sara Duterte. Kunwari, pinupunan niya pa yung kapatid niya. Diba? Ang ingay-ingay nito. Pagdating sa bigas, sa sugar, sa lahat na lang. Ang daming sinasabi nito sa kapatid niya. Ang ending pala, pupunta rin sa kapatid niya. Diba? Walang kwenta talaga. May tawag dito. Excuse me po. Pahingin akong tubig. May tawag po dito. Alam nyo kung anong tawag dito? Ha? Namamangka sa 2 ilog. Ito yung tipo ng lalaking ayaw iwanan yung asawa. Pero ayaw din iwanan yung kabit. Sandali hindi ko ini-encourage na iwan yung asawa nyo ha. Kaya lang, kung niloloko mo na, iwanan mo na. Makipag ano ka na. Hindi ako naniniwala sa divorce. Naniniwala ako na dapat ipaglaban ang marriage. Pero kung niloloko mo naman na. Yeah? Ang dami mo sinasabi. Ganito yung kapatid ko, ganito yun, ang daming mga korap, daming ganito. Magalit ka na, ading, magalit ka na, mga ganun ka pa. Di ba? Tapos, ending, nandun ka rin pala sa kapatid mo. Kaya tuloy tama talaga yung sinasabi nung iba, yung blood is thicker than the sugar. Than the water, di ba? Talaga naman. Hindi mo na maaalis. Marcos yan. Marcos yan. So ibig sabihin, talaga nga namang hindi aalis yan sa Marcos. So yung sinasabi niyang kunwari, nakadikit lang siya kay Pangulong Duterte o di kaya kay Inday Sara. Ginagamit lang niya. Gusto lang niya yung boto.
Kaya kung ikaw, maka-BP Sara Duterte ka, maka-Duterte ka, wag na kayong palilin lang, papabudol na naman kayo. Ulit-ulit na lang yung budol nyo, ha? Hindi, mag-comment nga dito yung mga kababayan nating nabudol. I-comment nyo nga sa baba yung mga kababayan nating nabudol ako. Pero this time, hindi na ako magpapabudol kay Amy, ha? Parang awa, hindi na. Sabi nga ni BP Sara Duterte, kung isa'y makikisama pa sa mga Marcos, never again. So kung kayo po ay hindi na magpapabudol uli, i-hashtag nyo dyan, never again. Sa mga Marcos. Hindi kasi ako, magpakatotoo na tayo, anak ng tutsa naman, no? It's either, hindi pa pwede kasi, the line has been drawn. Ibig sabihin, naguhitan na yan. It's either you're there or you're there. Mali. It's either you're there or you're here. Ganun lang yun, di ba? Hindi pa pwede yung kanang paa mo nasa Marcos, yung kaliwa mong paa nasa mga Duterte. Hindi pa pwede. May linya na eh. Nilagyan na ng linya yan eh. It's either you are for BP Sara Duterte or you're for the Marcos. Namili ka na. You are for the Marcos. You are for your family. So mga kababayan, wag na tayo magpabudol uli. Pag kayo, binoto nyo pa yan, ha? Tanga-tanga nyo na talaga. Hindi, baka mamaya yung iba dyan, iboboto pa rin yan dahil, hindi, kakadikit ni BP Sara. Ay, tanga nyo na talaga. Inaraw-araw nyo ng pagiging tanga. Ganyan ang ginawa. Tandaan ninyo, ganyan ang ginawa ni BBM. Kunwari, unity sila ni BP Sara Duterte. Kunwari, pakanta-kanta ba siya, basta tayo. Ay, mali, basta tao pala, basta tao. Basta tayo. Tayo pala, tayo. Di ba? May pag ganyan-ganyan ba siya, pasapasahan pa, kunwari. Ano sinabi ni BP Sara Duterte? Hindi naman kami kaibigan yan. So, ibig sabihin mga kababayan, ang mga politiko talagang minsan kung ano yung nakikita natin, wag nating kagad pinaniniwalaan. Ha? Propaganda lang yun na magkaibigan ang mga Marcos at Duterte nun, di ba? Kunwari lang dumidikit ang mga Marcos nun sa mga Duterte. Nabudol na kayo nun. Kaya nga nagsorry si Inday, di ba? Nagsorry si BP. Sabi, pasensya na. Sorry. I ask for your for apology dahil ganito. Nagsorry na siya eh. Ibig sabihin, dapat tanggapin na natin na nabudol kayo nun. Tapos, eto na naman kayo. Uulit na naman kayo. Ano to, araw-araw na lang? Uulit na naman kayo na magpapabudol dito sa kapatid. Bakit ang problema ho yan? Alam mo, isa pang patunay na bakit etong si Amy Marcos namamangka sa dalawang ilog. Alam nyo kung ano pang patunay dyan? Hindi nga siya pumunta dito eh. Mantakin mo, kapatid ka. Senate slate lahat nandoon. Hindi ka pumunta. Palalabasin mo kasing pinilit lang ako, ganun. Style nito ni Senator Amy, pinilit lang ako na mapasama dyan. Pero hindi naman talaga. Namamangka eh. Gusto lang niya kasi yung makinarya ng Marcos, makinarya ng administrasyon, pero hindi siya agree sa mga ginagawa. Hindi walang prinsipyo ang tawag doon. Kaya nga pansinin nyo ngayon, tingnan nyo. Nilaglag siya mismo ng kanyang kapatid na si Marcos, di ba? Sinabi niya kesyo inunahan na kayo mga panya. Nagpadinig pa. Kanina para maging bahagi ng isang koalisyon. Sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod
sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Kapansin Pagkakaisa na naman yan. Di lang niya ginamit yung salitang pagkakaisa pero yun ang punto niya eh. Ang punto niya, pag election daw, usually nag-aaway-away ang mga politiko. Pero sa kanila, pagbubuklod daw. O di pagkakaisa din yun. Ayaw mo nang gamitin eh. Alam mo kasing ginamit na nabudol na yung mga Pilipino doon sa salita mong pagkakaisa. Kaya ang ginamit mo ngayon, pagbubuklod-buklod. Ewan ko mga kababayan ha, kung kayo sumasakay pa rin sa ganito. Ewan ko sa inyo. Wala na talagang pag-asa bayan natin kung hanggang ngayon pinaniniwalaan nyo pa rin to. Pansin si Senador Amy lang ang wala sa entablado. Biro ng Pangulo. Kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Kita mo? Ewan ko talaga sa inyo. Ewan ko sa inyo mga kababayan pero magising-gising na kayo. Mantakin mo, wala siya dyan. Anong pinapalabas niya? Ibang level ka talaga, Senator Amy. Ibang level ka. Maniwala ka sa akin, ibang level yung kaplastikan mo. Ibang level yung pagiging politiko mo. Halatang halata eh. Ginagawa niya ito para, alam mo, kaya hindi siya makabitaw-bitaw dyan kasi pag nanalo siya na senator, parang ang pinapahiwatig pa rin ito, gusto pa rin ng taong bayan ng mga Marcos. Pag nanalo siya, gusto pa rin ng taong bayan ng mga Marcos. Kung kayo mga kababayan ko na nakikinig dito, naiinis kayo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, naiinis kayo kasi bumalik na ang droga sa mga kapitbahay ninyo, naiinis kayo dahil pabagsak na ng pabagsak ang nangyayari sa inyong mga lungsod. Bakit? Dahil nga doon sa korupsyon sa flood control project na yan. Pag kayo naiinis na kayo dahil nauubos na ang pera ninyo dahil sa maling pamamalakad sa gobyerno, pagkakataon nyo na to. Ilabas ninyo ang saloobin nyo at huwag na kayong bumoto ng Marcos pa. Pag bumoto pa kayo ng Marcos, tanga na kayo talaga. Kasi kita nyo na hirap na kayo, di ba? Hirap na tayong bumili. Ang mahal-mahal, reklamo kayo ng reklamo. Ang mahal ng bilihin, hindi sapat ang sahod. Tapos iboboto nyo pa rin same people na ngayon ay nakaupo na hindi na nagawa ng solusyon at lalong lumala ang problema ng ating bayan. Lumala nga yung problema ng ating bayan mula sa 2022 hanggang ngayon, lumala yung bayan natin. Pero ang iboboto nyo pa rin, pareho pa rin, Marcos pa rin. May tawag na sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo ha. After this, etong mga susunod na taon na, pag nanalo si Amy Marcos at nagtaas ang mga bilihin at pumapalo pa ang bumabagsak pa ang bayan natin, huwag na kayong magreklamo. You deserve it. Gets nyo? You deserve it. Huwag na kayong magreklamo. Bakit? Binigyan kayo ng pagkakataon, binoto nyo uli. Nagkamali na nga kayo noong 2022. Binigyan kayo ng pagkakataon ngayon 2025 na huwag nang bumoto ng mga same people na nagpapatakbo ng gobyerno ngayon, tapos binoto nyo pa uli. May tawag na sa inyo. Anong tawag sa inyo? You deserve it na. You deserve yung mga binoto ninyo. Ngatain ninyo. Hindi ako mainit ulo ko sa ganyan eh. Bakit? Nandamay pa kayo eh. Sa totoo lang, nandamay pa kayo. Kaya kung nagugutom kayo ngayon, tapos iboboto nyo pa rin same people, you deserve it. Magutom sana talaga kayo. Bakit? Binoto ninyo eh. Maggutom pa kayo uli, ha? Hanggang tumirik na yung mga mata nyo sa gutom.
Bakit? Boboto pa rin, pareho pa rin binoboto nyo. Hindi na kasalanan ng gobyerno yung kasalanan nyo na yun, tatanga-tanga kayo. Yan ang katotohanan. Isaksak nyo yung sangalangalan ninyo. Ulitin ko, isaksak nyo sangalangalan ninyo yan. Mantakin mo, gutom na kami, taas-taasan ng bilihin, amala ng presyo ng bugas. Kasi ang iboboto nyo, same pa rin. Ano tawag sa inyo? Kung sino yung nasa gobyerno, yung pa rin boboto, pati yung kapatid, boboto nyo pa uli. May tawag na sa inyo. Pag namahalan na kayo sa presyo, sisihin nyo na sarili nyo, ang tanga ko kasi, ang tanga ko. Ganun na ha. Kilalang malapit si Senador Amy kay Vice President Sara Duterte na matinding kritiko na ngayon ng Administrasyong Marcos. Pero ayon sa koalisyon, hindi issue sa kanilang kampanya ang mga Duterte. Gaya rin ng mga Binay at Cayetano na magkasama ngayon sa iisang koalisyon. Kilalang magkaribal ang dalawang pamilya dahil sa agawan ng mga barangay sa Makati at Taguig. Hindi naman talaga ako close kay Senator Pia. Really more close to before kay Mayor Lani. But, wala naman po akong issue with Sen Pia. I agree to join the alliance because of the President. Sino naman ako para magsabi kung sino yung gusto kong makasama at hindi makasama? Diba? Wala rin daw issue para kina Tito Soto at Ping Lacson na nakalaban ng Pangulo noon sa eleksyon. Palagay ko naman na a unified approach for a better government or for a better future for the country is in the offing. Obviously, makakatulong ng maganda. Hindi naman maiwasang magtaka ng political science professor mula UST na si Dennis Coronacion kung bakit nagsama-sama sa iisang koalisyon ang mga senatorial candidates. Ano ba ang common thing sa kanila? Hanggang ngayon, misteryo yun para sa akin. But of course, the primary goal is win the elections. Alalahanin natin yung midterm elections is still crucial for the president since if his allies are going to make it, that means there's a good possibility that there's going to be continuity of his legislative agenda. Malakas naman daw ang hatak ng pagkakaroon ng Tulfo sa line-up ng administrasyon. Mga Tulfo brothers, they have their own followers. Ako, basta mga kababayan, ito lang masasabi ko sa atin ha. Sana, again, it's not because of the color. Color, ibig sabihin kung ano yung partido. Okay? Dapat yung sa kanilang pananaw, kanilang prinsipyo, yung tinatayuan nila, at higit sa lahat po yung kanilang ginawang trabaho. 'Di ba? Yung kanilang track record, yung kanilang mga interview, balik-balikan nyo. Pag sila ho ganun, alam mo yon, yung iba yung sinabi noon, iba yung sinabi ngayon, tapos medyo pagewang-gewang ang kanilang prinsipyo, may problema tayo dyan. Meron tayong problema dyan. Ibig sabihin po talaga, they are there just to win. Hindi talaga to serve. Ibig sabihin, kaya sila sumali kay Marcos, gusto lang nilang manalo. Kung walang prinsipyong pinaglalaban. Okay? Pero kung meron silang track record, may prinsipyo silang pinaglalaban, consider voting for them. Yun lang ang sa akin. Pero definitely, not for Senator Amy. For me no talaga ako. Pinaglalaroan tayo eh. Yun ang pinaka-ayoko kay Senator Amy. Pinaglalaroan niya tayo mga, kunwari Duterte supporter siya, tapos ganyan, yun din pala ang bagsak niya. Ayoko ng ganyan. Pinaglalaroan tayo. Kay Abalos, definitely ayaw ko yan. Si Abalos, ang perfect example ng isang traditional politician. Perfect example po ng alam mo yun, yung wala lang, basta lang maging pogi sa camera. Na wala naman trabahong nagawa. Kung hindi nagpa-cute, naglabas ng tarpaulin, ginamit yung mga kaibigan. Ikaw talaga. Para magkaroon ng private plane. Ikaw talaga. Ha? Para magkaroon ng reward. Ikaw talaga. O diba? Pag mga ganyan talaga no na sa akin.
Yung iba, let's wait and see kung ano ba yung kanilang ilalatag. Pero yung mga katulad ni Abby Binay, wala yan. Wala ngang nagawa yan sa Makati. Gagawin mo pang senador. Pumangit nga Makati dahil sa kanila, sa pamilya nila eh. Napag-iwanan ng Makati dahil sa pamilya nila, gagawin mo pang senador. Pambira. Yun lang sa akin ha. Pero yung iba, sige, let's wait and see. Give the benefit of the doubt. Pero bahala na po kayo. O kayo po, ano ho ba ang inyong masasabi? Huwag niyong kalimutan i-comment dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi at akin pong babasahin yan. Okay?